Pinsan daw siya ng asawa ko, iyon ang pagpapakilala sa akin ng asawa ko, hanggang sa Dear Ate Vine, sumulat ako sa iyo para maglabas ng hinanakit sa kaloob-looban ng puso ko. Ako po si Lenny, may asawa at isang anak. Way back 2019, may ipinakilala sa akin ng asawa ko, pinsan daw niya nakita ko kasi sila na magkasama sa isang malapit na coffee shop sa amin, kinutuban na ako noon, pero pinangunahan niya ako, na bago daw ako mag-isip ng masama ay pakinggan ko siya, pinsan daw niya iyon at galing sa probinsya, dahil nagsisimula na noon ang pandemic, nakiusap ang asawa ko na sa amin muna siya tumuloy, kasi nga wala nang mahahanapan ng trabaho. Dahil may sari-sari store naman ako at kailangan ko rin ng makakatulong ay pumayag ako, ito pala si Barbie, bata pa sabi niya siya ay 21 years old pa lang, kaya hindi naman ako nag-isip ng masama dahil bata pa siya. Naging maayos ang pakikisama sa akin ni Barbie, wala akong nakikitang red flag sa kanya. Tinatawag niya akong ate at ang asawa ko ay kuya, masipag siya sa bahay. At ang nagustuhan ko sa kanya ay maagang nagigising at siya na ang naghahanda ng almusal. Kahit sa aking store ay maasahan din siya, kaya pag wala ng laman ang store ko, ako ang namamalengke at siya ang nagbabantay sa store. Dahil nag-lockdown na, halos 3 buwan walang trabaho ang asawa ko. Kaya umaasa lang kaming lahat sa store, kinagandahan lang. Ay mas lumakas ang store namin, dahil nga bawal palaging lumalabas ang tao, kaya hindi ko na namamalayan ang nangyayari, dahil bawat pamilya isa lang ang may karapatan na lumabas noon, at ako talaga ang kailangan na namimili, dahil nga ako ang nakakaalam ng mga dapat bilhin, dahil doon, sa bawat alis ko, ay may nangyayari na palang kababalaghan sa bahay ko, na paulit-ulit, dahil tumagal din naman ng 2 taon ang pamamalagi sa amin ni Barbie. Sa 2 taon na iyon, maraming beses na pala silang nag-ana-ana, hindi pala ito totoong magpinsan, nakilala ng asawa ko sa social media si Barbie, at nagkikita na sila noon pa, inabot lang talaga si Barbie ng pandemic noon, kaya hindi siya nakauwi sa probinsya nila. Ang masakit pa, sa sobra kong abala para kumita ng pera. Sila naman abalang gumawa ng bata, nagdadalang tao si Barbie, para akong sasabog, hindi alam ang gagawin. Ayokong pag-usapan kami ng mga kapitbahay, dahil halos ng kapitbahay namin ay malalapit na kamag-anak ko, at sa kabilang bahay lamang ay mga magulang ko, iniisip ko pa rin ang asawa ko, ang pamilya ko, kaya tinanggap ko si Barbie hanggang sa mga anak, at sabi ko pag pwede na siyang bumiyahe ay umalis na siya ng tahimik, kasama ang anak niya. Isang araw maaga akong nagising para magbukas ng tindahan. May mga biyahe na noon, tamay pasok na rin ang asawa ko. Masyado akong busy sa tindahan kaya hindi ko napansin na umalis na pala si Barbie, tanghali na kasi, walang nalabas sa kwarto niya, kaya sinilip ko para sabihan na kumain. Pero pagpasok ko, ang baby na lang niya ang andoon at isang liham, binasa ko ang nilalaman nito, at sobra siyang humingi ng sorry sa akin, dahil hindi ko daw deserve na lokohin, dahil napakabait ko sa kanya, at hindi rin daw siya deserve na maging ina ng batang ito, kaya iniwan niya ito, at nangako siya na kahit kailan ay hindi na magpaparamdam pa, kaya ano pa nga ang magagawa ko, iniwan na sa akin si baby girl, kaya inako ko na lang na anak ko. Walang ginawa ang asawa ko kundi humingi ng sorry at bumawi. At nangako siyang hindi na mauulit, dahil sobrang swerte na raw niya na may asawa siyang kagaya ko. Pero ewan ko, nawalan na ako ng tiwala sa kanya, at nagbukod na din kaming matulog, doon siya sa kwarto ni Barbie dati, kasama niyang natutulog ang anak nila, dahil hindi ako pwedeng mapuyat sa gabi, dahil sa aking tindahan, mag-4 na taon na Ate Vine wala pa rin ganap sa aming mag-asawa, handa raw siyang maghintay, pero sa tuwing nakikita ko ang bata, naalala ko ang kasalanan niya, pero mahal ko naman ang batang ito, mahal ko rin naman ang asawa ko, sobra lang akong nasaktan. It's time na ba na bumalik na ulit kami sa dati, nagtatanong na kasi ang panganay namin, kung bakit hindi kami magtatabing matulog.